Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Out of topic muna tayo ngayon. At ito medyo baka sakaling makarating to sa hipag kong mabait. Pren, malapit na Pasko, pren. Hindi ka pa rin umaayos, ha? Wasting say ka. Ano ba kasi nakain mo? Ha? Umalis ka na riyan. Lord, tulungan mo po itong hipag ko na makawala sa masamang espiritong pumasok sa katawan nito. Ha? Kala ko matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ba't napasok ka ng demonyo? Ha? Ang gawin mo, no? Kung linggo-linggo nagsisimba ka, payo ko sa ito, ha? Gawin mo maski 2 beses isang linggo. O 3. Para makawala ka dyan. Tsaka, kilala mo si Father Simangan? O, kilala mo yan? No. Kausapin mo siya ng masinsinan. Tanong mo kung tama yung ginagawa. Ha? Grace Chingsay. Walang kasalanan sa iyong kapatid mo para gawan mo ng ganyang kasama. Ilang taon na silang hindi nakikita ng kanyang ina. Ang lapit-lapit lang ng bahay namin. Dati-rati. Halos kada 3 beses isang linggo siguro nandito si Mamang. Bumupunta rito. At yun, nagkikwento siya ng marami siyang kwento. Tungkol dyan sa nangyayari dyan sa inyong kaharian. No? Bilising-say. Tama na yan. Bayad ka ng bayad dyan sa abogado mo na yan. Oo. Eto Grace Chingsay. Kung ikikwento kaya sa'yo, yung kwento mo, maniniwala ka kaya? Na merong isang anak na napakayaman, na bumili ng mga ari-arian, maraming milyon-milyon na ari-arian, ipinangalan sa kanilang mag-ama. Hindi ka maniniwala. Paano paniniwalain yung korte, Grace Chingsay? Sige nga. Ano ang purpose mo at ginawa mo yan kung totoo man yung sinasabi mong kababalaghan? Bumili ka ng napakaraming ari-arian, milyon-milyon ng halaga. Pinangalan mo sa inyong 2 mag-ama. Sinong korte maniniwala sa'yo? Sosyo kayo, sinosyo ka ng tatay mo, yun, paulit-ulit. Kaya yung una pa ngang may pera si Papang sa'yo sa bangko eh. Wala ka naman eh. Clerk ka lang, di ba? Clerk ka lang. Oo. Tatay mo matagal na negosyante. Alam yan dito sa buong Tiagi kung ano kayo. Nag-aimbento. Umalis ka na riyan. Malapit na Pasko. Pamasko mo na sa sarili mo. Sa iyong kaluluwa. Gumawa ka na ng tama. Ilang panahon lang tayo sa mundo. Ayaw mo pang umayos. Sinamba mo pa yung pera, nagpatalo ka pa kay Satanas. Syunga ka talaga. Pati magulang mo, pinapalabas mong syunga dyan sa korte. Sa'yo ipamamana lahat yung ari-arian, solo. Siyam kayong magkakapatid. Syunga ka talaga eh. Di pa ba sapat sa'yo na yung kalahati nung napundar ninyong mag-ama, sabihin na natin, sinama ka na, sige na, dahil pinangalan ng tatay mo sa inyong 2 yung ari-arian na napundar ninyo. Dahil sosyo nga kayo, kamo. Sa'yo na yung kalahati, ang paghahatian ninyong magkakapatid, kasama ka pa. Para saan yung compulsory heir? Yun ang anak sa labas, may mana eh. Tapos eto, juniora ng nanay mo, kamukha ng ina mo eh. At yung paulit-ulit ako, wala siyang kasalanan sa inyo. Lalo sa'yo, kagago nito. Maski sa magulang niya, wala siyang kasalanan. Paulit-ulit ako, di ba? May isang kasalanan, wala. Naging napakabuti niyang anak at kapatid. Anong demonyo ang pumasok sa utak mo, Grace Chingsay, at nagawa mo yung kahayupan na yan?
At paulit-ulit ako, hindi ka titing na ginhawa, wala kayong naiparamdam dito. Kasi nga nung nag-asawa kami, ni piso wala siya. Mahirap lang kayo nung dumating ako sa buhay nyo. Ano ba? At nakatulong ako sa inyo. Paulit-ulit. Lahat ng kinita ko sa ibang bansa. Sa loob ng 2 taon, pinahiram sa inyo ng aking asawa. Dumating ako rito, wala. Pinagamit sa inyo, walang interes. Nakakuha kayo ng bangko, walang interes. Walang collateral. Pupunta yung tatay mo sa Maynila para humiram ng pera sa aking asawa. Dahil nagtanan nga siya mag-isa dahil parang sinumpa niyo siya Di ba? Dahil umibig siya umibig siya sa akin. At yun ang alam ninyo, walang mangyayari na maghihirap siya sa piling ko. Di naman nangyari. Di ba? Matigas ang ulo, sabi ninyo sa kanya. Pinag-aral ko pa nga yan Hindi nang dahil nabuntis na Dahil gusto nga niyang makapagtapos. Wala Nabuntis di ba? Anyway, maski hindi siya nakapagtapos, hanggang 2nd year college lang siya, going 3rd year, hindi naman siya naghirap sa piling ko. Hindi. Alam niya yan. Di ba? Hindi niya dinanas ang hirap sa piling ko. Nung kinuha ko siya, ginhawa ang buhay niya. Dahil walang-wala naman kayo, nung kinuha ko siya. Hindi kami umasa sa inyo, maski piso. Maski ng pangasawa ko to, maski piso, wala. Sa akin na lang nakatikim ng mga Sa totoo lang Nang sarap sa buhay, ginawa sa buhay. Sa inyo, wala kayong naibigay na ginawa sa buhay dito. Winalangya mo pa. Kulo-kulo ko to. Mag-isip ka nga. Di pa uli ang lahat sa iyo. Magsisi ka ng kasalanan mo na nagawa mo sa kapatid mo. Ang pinagpala mo, yung kapatid mong syunga, yung pinaka sa lahat, yung pinaka-architect nitong kahayupan na nangyayari sa pamilya ninyo. Ang klaseng batas yan. Gusto nyo, sino lang ang gusto nyo bigyan, yun ang bibigyan nyo. Meron bang ganun? Gago ka talaga. Magkakapatid, pag namatay ang magulang, naghahati-hati sila yan. Kung magkano yung ganun. Ito nga itong bahay na ito, paulit-ulit. Hanggang ngayon, hindi ko pa naipangalan sa akin itong lupa na ito kasi 2 kami. Hindi ko naisip yung naisip mong kademonyohan sa kapatid ko. Nagawa ako ng deed of donation, pa-notaryo ko doon sa ilalim ng puno. Gaya niyang ginawa mo. Peke. Pati pirma ng magulang mo, Nag-aral ka, Hindi ka nagtanong muna bago ka kung nasa abogado Totoo lang. Walang abogado nasa matinong pag-iisip ang sasabihin tama yung ginawa mo. Ito yan. Deed of donation. Walang kamalay. Dapat no-notify nyo sana yung mga kakapatid na nung magulang mo na mga anak, i-donate ko na to lahat dito sa manang nyo. Itong ari-arian ko. Dapat ganun. Pero ang binibigyan ng deed of donation, yung kapatid na walang-wala. Ganun. Ikaw pinakamayaman, sa'yo bibigay lahat yung ari-ari. Sinong matinong korte maniniwala sa kwento mo? Ang mabigat, Grace. Pati yung ina mo, wala namang kasalanan sa mundo. Walang kasalanan yan Wala akong alam. Si Mamang, wala akong alam. Mabait na ina. Nagawa mong lasunin yung utak niya. Dinala mo pa sa korte, naka-wheelchair. Nagdrama pa kayo ron. Kasama mo yung mga kapatid mo na ewan ko kung anong. Sabagay, nakikinabang naman siya sa iyo yung mga kapatid mo, di ba? Sa kayamanan ng magulang mo. Kami, di naman kami lumapit sa inyo, maski 5 Tumayo kami, sarili namin paa.
Hindi kami nakakain sa inyo eh. Kayo nga na merwisyo sa amin kung tutuusin mo eh. Oh, ba? Nung walang-wala kayo, oh. Kami pa nga bumili. Yung asawa ko pa bumili niyang tinitirikan ng bahay ninyong bulok eh. Oh, kasi Russell. Oh. Kasanla-sanla yung asawa ko para mabili lang yan, para huwag kayo mapalayas dyan. Dahil nakapagitan kayo sa dalawang may pera. 3 buwan pa bago nabayaran ito si Boy Chingsay, yung kalahati nung pagkakabili dyan. Kaya naging hati silang dalawang magkapatid dyan sa lupa na yan. Oo. Ang bandang huli, medyo nagkaka-trouble yung buhay namin mag-asawa, eh, kayo naman eh umaasenso. Sa inyo, binenta na namin sa inyo. Yun. Nang murang halaga pa rin. Oh. Ganon kami kabait eh. Ano bang katarantado talaga dito araw-araw itong babae na to. Magsisi ka. Pamasko mo na sa sarili mo sa pagdating ng kaarawan ng Panginoong Hesus. Grace Chingsay, kung mawala ka na dyan sa demonyong pumasok sa utak mo. Kawawa tong babae na to. Naging alipin kang masyado ni Boy Chingsay. Lahat ng binulong sa'yo, sinunod mo, ungas. Para kang gago. Pinayaman mo sila. Yan ang walang naitulong sa inyo. Si Boy Chingsay. Bakit di ko alam? Putres. Alam na alam ko buhay nyo. Sa amin kayo tumira. Nagbo-boarding lang kayo sa amin. Sa Maynila. Oh. Kaya alam na alam ko kayo. Oh. Nag-Saudi ako, dumating ako, wala pa rin kayo eh. Di ba? Oh. Si Bompin pa nga kasi sa ayaw ng asawa ko na dumating ako sa Pilipinas, nanibomba ng tubig, wala kayo. Kaya yun. Sabi nga niya, siya pareho yata ang nagpahukay ng balon dyan, ng bomba. Kaya kayo nagkaroon. Nung kayo walang-wala. Malis ako ng Saudi, yan ang bahay nyo. Pagdating ko, yan, bulok pa rin bahay nyo. Huwag kayong nagmamagaling sa akin. Sinuwerte lang kayo. Oo, sinuwerte lang kayo, totoo. Sinuwerte kayo. At nakabili kayo ng property na napakamura. Ha? Courtesy of manager, ha? Nabarat nyo ng todo. Yun lang yun, Grace Chingsay. Kung sa galing sa negosyo, wala. Ako, kaya lang ako medyo minamalas-malas kasi ng mga panahon yun. Nagkakasakit anak ko, sunod-sunod, wala naman na tayo, hindi man tayo milyonaryo. Yun lang naman ang nangyari dun eh. Oh. Diba? Alam nyo naman yan eh. Hindi nyo alam? Wala nga kayong alam, di naman kami malapit sa inyo eh. Maski anong nangyayari sa amin eh. Oh, hindi kami humihiram sa inyo ng, pampagamot ng anak ko, walang ganoon. Oh, di ba? Pero nung Grace Chingsay, nung naghihingalo yung tatay mo, ako ang aburido kung paano ko madadala sa ospital ang tatay mo. Ako ang kumuha. Alam mo yan eh. May Boy Chingsay ba? Wala. May Crisnel ba? Wala. Ako ang pumunta sa ospital at kinuha ko yung ambulansya para masakay yung si Papang at madala sa ospital. Tapos winawalang yami asawa ko, kagago mo. Walang kasalanan sa'yo. Paulit-ulit. Sabi ko nga sa'yo eh. Kung talagang siya, yung tag dito. Kagaya nabalitaan mo yung yung anak na nagpapatay sa sarili niyang sa sarili niyang ina, na dahil sa kayamanan din yun, kasi parang idiniserit siya nung kanyang kanyang ina dahil sa dami na ng kawalang-yaang ginawa niya doon sa nanay niya. No. Pero ang ginawa ng anak, yun. Pinasok ng demonyo yung utak, pinapatay yung kanyang ina. Kumuha na hired killer. Uy, baka makaisip mo yan, Grace Chingsay, huwag kang gago, ha.
Kaya ako, nag-iingat ako eh. Baka kung ano maisip mo eh. Iba na yung takbo ng utak mo eh. Tinitignan kita sa korte, hindi ka na yung dating Christian Say na natutuwa ako sa itsura mo eh. Ngayon talagang medyo iba eh. Iba na yung mukha mo. Oo, naisip mo yan, loko, gago to. Oo. Magkano lang yung bayad do sa hired killer na kinuha nung lalaki, oh. 60,000 per head. Dalawa nga yung pinatay doon sa bus, di ba mga boss? Kaso, sabi nung nahuling killer na tinuro siya na siya ang mastermind, 20 mil pa lang daw ang naibibigay. Talaga, dito, no, dito lahat ang demonyo sa lupa, kako na nga mga boss, eh. Ayan, no, napunta, na ano pa yung hipag ko, kawawa naman. Nakapasok pa ng demonyo yung utak ko. Huwag mong gagawin yan, Christian Say, loko. No? Merong nag-aano sa akin, may nagwa-warning sa akin, na yun nga, mag-ingat ka. O, baka kung anong maisip niyan. Sabi ko, hindi naman siguro ganun kademonyo yung hipag ko, para maisip na naman niya yan. Pero hindi natin alam, di ba? Oo. Dahil parang ang tingin mo, ako ang ano eh. Ako ang naging sagabal sa kahayupang gusto mong gawin eh. Oo. Actually, hindi lang asawa kong na ano yun eh. Yung isang kapatid niya, punta ng punta rito eh. Tinatanong kung ano na nangyayari. Oo. Dahil inaantay niya rin yung kanyang share. Oo. Sarili mong kapatid na ginawa mo yan. Maski yung kapatid mo na yun, pag may nangyari yung papasa-pasada ng tricycle. Hindi naman na dapat abutin. Pero si Crisnel, okay, sarili, hardware, grocery, anak ng pusa. Milyon-milyon. Balita ko nga, mahigit 35 million yung napakinabangan yan eh. Yung paborito mong pangpangkin. Oo. Titignan ko eh. Oo. Pag titignan ko, hindi naman mukhang matalino, mukhang mongoloid. Oo, parang ganun ang tingin ko eh. Oo, kasi kung matalino yan, dapat sana. Pero balik tayo sa iyo, Christian Say. Pinagpalagay na natin, eto na naman ako ha, payo ko sa iyo to. Pinagpalagay na natin, Christian Say. Totoo yung sinasabi mo. Pero hindi nga totoo. Na ang iyong ina at ama, idodonate sa iyo lahat ang kayamanan nila. Pupunta kayo sa abogado at yun ang gagawin, idodonate lahat sa iyo ang kayamanan nila kagaya ng pinalalabas mo. At yun, kung matinuyang pag-iisip mo, dapat sana ang sasabihin mo bilang nakapag-aral na anak, ha? Wag mamang, wag papang. Mayaman naman na ako. Bakit mo ba sa akin ipamamana lahat yan? Wala naman akong pamilya, wala naman akong asawa. Kawawa naman yung mga kapatid ko. Hatiin mo yan, mamang. Papang, hatiin mo yan. Bigay mo sa kanila. Total, marami. Akin na nga yung kalahati na itong napundar natin eh. Oh. Hatiin mo sa kanila para everybody masaya. Sarap siguro. Nakakatulog ka pa ba sa gabi? Bugok. Yung kahayupang ginawa mo. Saya sana. Oh. May party ka pa rin sa kalahati. Oh. Tapos, mas maganda sana. Yung share ko pa dyan, hatiin mo na rin sa mga kapatid ko. Putres niya. Sa langit ka na pupunta. Ngayon, wala. Doon, sa tabi ka ni Satanas. Ayaw mo pang umayos. Malapit na. Sabi ko, hanggang Pasko ka na lang. Pag lumagpas ka pa ng Pasko, talagang doon ka na sa impyerno dadamputin. Syunga ka talaga eh. So, sana makarating sa ito. Paulit-ulit ako. Ha? Maaring tumagal yung kaso na yan ang gusto mo mangyari. Pahirapan mo yung kapatid mo. Maski pa paano, yung abogado namin, mabait, pro bono. Maski pa paano, bibigyan mo pa rin yun. Oo. Maski pa paano, sana ibibili na lang nung pang-maintenance ng kapatid mo, iaabot mo pa dyan. Oh, maski pa paano, ito, kumikita naman dito sa vlog nito. Oh. Nakakadagdag sa pambili ng gamot ng kapatid mo. Ganon.
Dito nga ako nilagay ni Lord eh. Kagago mo talaga. Nakakaano ka, Grace Sai. Kababae mong tao, kaputi-puti mo eh. Ginawa mo. Yung chismis sa'yo, kasama-sama ang chismis sa'yo. Pinagtatanggol kita, gago to. Ako na lang palang walang nalalaman. Kalat na kalat yung chismis sa'yo pala. Putos, ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Eh kung di lang mataas ang pagkatao nung nagsabi sa akin, baka nasapak ko pa eh. Oh, di ba sabi ko sa'yo, demanda mo, titistiguan kita. Maski na malaking tao yung nag-ano sa akin, best friend ko pa ah. Oh, best friend ko pa. Hindi basta-basta tao rito sa bayan na to. Nag-away pa kami dahil dyan sa chismis sa'yo. Diba sinabi ko sa'yo? Tinawag kita, di ba? Totoo ba? Sabi mo, hindi. Demanda mo. Ako. Best friend kita, kagago nitong gago na to talaga sa itong tao. Ang lapit-lapit ng bahay namin, nagawa mo yan, kagago mo talaga. Yang lupa sa tapat, na pinagkagastusan naming mag-asawa, pinabayaan mo. Di naman humihirap. Kung ibinigay mo yung para sa kanya, nakuha namin yun eh. Oh, malaki rin ang ginastos doon. Oh, bagay, kapatid naman yan nakabili. Hindi iba-iba. Sige na. Bait ko, no? Pero masakit sa loob ko yan. At sa loob niya. Ginawa niya lahat. Halos umiyak siya sa inyo, di ba? Para tulungan niyo siya. Pinabayaan niyo siya eh. Diba? Grace Sai, alam mo yan. Saka pa. Alam mo kung sino ka. Inimbandahan mo pa yung laki ng ano namin sa'yo. Ikaw, babae ka ha. Bago ako umalis, pinakuha kita sa manang mo. Spoil ka sa akin. Anong ginawang masama sa'yo nung manang mo? Anong ginawa ko sa'yo masama? Ha? Para imbandahan mo pa yung kahayupan na yan. Gago ka rin eh, no? Saka rin. Totoo lang. Magsimba-simba ka rin. Baka akala mo, hindi ka kasama sa kasalanan ginagawa niyang kapatid mo. Ha? Kayo ang ano eh, tweety kayo eh, tweety. Ha? Ewan ko. Ay! Ano yan? 13, 14, 15. Ilang araw na lang, simbang gabi na mga boss, no? Grace Sai. Ha? Merry Christmas, Grace Sai, ha? Payo ko sa'yo yan. Kung mawala ka na dyan sa demonyong lumulukob sa iyong pagkatao. Pera lang yan. Hindi mo yan madadala sa hukay. Sabi nga ni Persida Acosta. Ha? Persida Acosta. Hati-hating kapatid ang maiiwan ng magulang. Nasa libro yan. At paulit-ulit, hindi mo pwedeng ipamana sa sulong anak ang iyong kayamanan kung kayo may magkakapatid kayo. Batas yan eh. Kaya ewan ko kung paano mo paano yung... Pero anyway, alam nung judge yan. Alam niya yan. Oo. Kitang-kita naman sa mga dokumento kung paano mo winalang niya, no? Kala mo, kung sinama mo si Mamang doon, panalo ka na. Alam ko, takbo ng utak mo. Diyos ko. Ha? May pakuha-kuha pa ng picture yung gagong pampangkin mo si Raulo. Yung kuna ng picture, gago talaga. Hoy, Crisnel, maya ka ha. Kapal din ang mukha nitong hayop na to eh. Sa totoo lang eh. Ha? Dapat kung may isip ka, dapat sana, wag, bigyan mo si Manang. Oh. Pag birthday ng Manang mo, nandito ka rin, isa ka rin gagot ka lahat. Imbitado kayo lahat dito sa bahay ko ha. Ha? Kasi nga, pag birthday ng nanay, ng mama ko, ni mama, anniversary namin sa kasal. Oh, lahat kayo, iniimbita kayo, di ba? Nandito kayo. Oh.
Di ba? Malayo mo nagawa mo yung kahayupan na yan. Oh. Ay, hanggang dito na to. Last na siguro to. Last na. Sawa na ako talaga sa'yo. Basta yan, ha? Oh. Merry Christmas na lang sa inyo. Oy. Ikaw, isa ka pa, ha? Pagpayuhan mo yung ano mo. Loko-loko to. Kung naliligaw man yan si Gracing Sai, ikaw, alam ko dikit na dikit kayong dalawa, pagpayuhan mo. Manang, kawawa naman si Manang, ang bait-bait niya, bakit tulungan natin? Wala. Ha? Saka rin eh. Oh. Ay, Diyos na bahala sa inyo. Totoo. Das, simba kayo ng simba. Hindi kayo nahihiya sa sarili ninyo. Mga gago kayo. Wala namang ginagawang masama sa inyo yung kapatid nyo. Wala lang yan nyo. Ha? Sige. Ano ko na, Gracing Sai, yung salubing ko sa'yo. Pero yun, dinadasal ko pa rin sa Panginoon na makawala ka dyan sa demonyong pumasok sa utak mo. At paulit-ulit ako, kung ikikwento sa'yo, yung gusto mo mangyari, nangyari, may magkikwento sa'yo, hindi ikaw, walang maniniwala sa'yo. Bibili ka ng milyon-milyon na mga property, pati mga bodega, ipapangalan mo sa inyong dalawang ag-ama, tatarantaduan yan. Walang ganyan. Ikaw lang, kung sakasakali. Tapos aasahan mo na maniniwala sa iyo yung judge. Malabo pa sa ano yan, tinta ng pusit. Tsaka yun nga. Sana ang abogadong kinuha mo, yung nagnotaryo. Nang pinagawa mong notaryo doon sa ilalim ng puno. Ay nako. Merry Christmas, Gracing Sai. Di pa huli ang lahat. Kung yung ang nakapako sa krus kasama ng Panginoong Hesus, pinatawad niya pa, di ba? Ikaw pa, ngayon ka lang nang dahil sa pera, napasok ni Satanas yung utak mo. Di ba? Magandang gabi, Gracing Sai.